Itong water station, araw-araw kumikita ka. Hanggat may customer ka dideliveran, hanggat umiinom ng tubig yung mga customer mo, kumikita ka. Nung nag-start ako ng tubigan ko, 2 months ko, mahina yun. 50, 20, mahina talaga. Pero after 2 months, dahil nakilala ng tao, umalo na ako ng 100, 150. Every month, tumaas ng tumaas. Hanggang sa na-maintain ko na yung 700. I-offer ko sa'yo yung 10 kapag marami kang kalaban. Tapos, kapag ang water supply mo, ma'am, is nawasa. I-offer ko sa'yo yan. Tapos, kapag ang water source mo maalat, gawa ka ng plano ng mapa. Tapos, ito ka mo yung Monday na customer mo, ito yung Tuesday. Parang gagawa ka ng chart mo para maiayos mo kung saan ka magdi-deliver every other day. Ano po ba ang background ng kausap ko ngayon para at least may idea lang ako? Sir, sasaka. Farmer. Grabe ka naman, sir. Wala ba yun? Pambira kung di dahil sa inyo, hindi kami kakain. Iba lang siguro ang point of view natin. Pero kung walang magkasaka, hindi kami kakain ng masarap. Wala po tayong bigas. Next time, sabihin mo, magkasaka kami. Kung sabihin lang, boss. Kasi malaki ang role na ginagampanan ninyo sa lipunan natin. Anyway, bossing, wala kang cheque. Walang problema. I-issuehan ka ng cheque kapag in-endorse namin kayo sa bangko. Pwede namin kayo matulungan dyan. Don't worry. Ano pa ang problema? Pag sa issuehan ng cheque, may ID ka naman siguro. Kung wala ka pang cheque, pwede namin kayong matulungan na makapag-apply ng cheque. Bibigyan namin po kayo ng endorsement. Na kayo, bumili sa amin ng machine para gamitin sa negosyo. Kasi ang cheque po ngayon, pag nag-open po kayo, kailangan nyo po ng business permit. At basically, dahil wala ka pang business permit, dahil bago ka pa lang meron ba nag-a-apply pa lang ng business permit no? May cheque agad. Wala pa. Ang gagawin po natin, tulungan po namin kayo para makapag-apply po kayo. Ano po bang plano nyong kunin? 9. Okay. Installment kayo kasi may check O, installment. Tingnan namin kung kaya namin kunin sa loob ng ilang buwan Apo. para mag-cash na lang. Pwede. Yung cheque, mag-aano pa kami sa bangko. Tama. Hirap kami sa cheque. Madali lang naman, sir. Alam niyo po, yan po ang magiging katwiran po talaga ng isang farmer na kagaya ninyo. Kasi siguro wala pa kayong na-experience sa tinatawag na passive income. Kasi ang farmer, mamumuhunan, bibili ng pataba, punla, manpower, tapos 4 months pa bago umani. Di ba? Nangungutang muna, after mabaon sa utang, tsaka tayo magabayad pag naka-harvest na. Tama, ma'am, di ba? Ganun ang routine ng farmer. Di ba? Dalawa lang yan, ang farmer na nangungutang at farmer na may puhunan. Minsan kapag may puhunan ka, nagpapatampa ka pa, mas malaki pa tubo, di ba? So anyway, ang point ko, ganito po. Ang tinatawag nating passive income, iba po ito. Okay? Ano yung tinatawag na passive income? Itong water station, araw-araw kumikita ka. Hanggat may customer ka dideliveran, hanggat umiinom ng tubig yung mga customer mo, kumikita ka. Araw-araw yun. So kung kukumpitin mo, i-evaluate mo yung 4 months of waiting mo doon sa depende sa laki ng iyong sinaka versus sa laki ng inyong deliver na tubig sa araw-araw. Boss, masasabi ko sa'yo, ang water station, sure, bakit? Kinita mo na eh. Yung tanim mo, hindi mo alam kung babagyuhin or what. Ang tubig po, hindi inuutang. Makina ko, inuutang. Bumibili kayo ng tubig sa labas. Pinapautang sa inyo. O, diba? Bayad kayo ng bayad. Magkano ang kinikita niyo po sa farming? Si sir, mukhang malaki lupa eh. Sa may 10 hektarya ka ba, boss? 50 hectares. Sa 2 hectares, ano pa ang tanim mo? Sibuyas, palay, ano? Palay lang. O naman, sir eh. Nilalang mo lang yung palay eh. O, sir, magkano ang kinikita natin? Yung pinakamalaking kinita mo sa buong pagsasaka mo sa isang harvest season? 100,000 sa 4 months of waiting. Okay, ganito. Pag mahal lang palay. O, hindi, yung pinaka-maximum nakita ng 2 hektaryang lupa. Mga 100,000. Kumikita, 4 months pa yon. Malinis yon. Tanggal na po yung mga pataba, mga abono, yung mga pagsaka, paggiling. Malinis, 100,000. Net na yon, 100,000. Yun yung pinakamalaki na kinita natin. Okay. I-divert natin, for example, yung sipag na ginawa nyo sa pagkasaka. Ito po, not to mention na lahi ka nakabilad nito kasi farming eh. Ito, boss, mabigat lang ang buhat kasi galon. Same din naman sa palay, mabigat kasi kaban-kaban. Pero may handle ito, kaya magkaiba lang ng deliveries. Ngayon, ilan po ba ang nakikita nyong container na kayang ibenta doon sa lugar ninyo? Palagay nyo lang. Yung lugar nyo po ba parehas ng lugar ko na nasa bukid din? Ganito din. Kayo po, ilan po ang nakikita nyong market nyo doon? Not to mention na marami ng water station na. Isama natin yon sa compute natin. Tansya nyo, ilan ang kamag-anak nyo ron na umiinom ng tubig? 50 customer. Ano to? Customer or bote lang? Araw-araw. Ganun kalit ang populasyon nyo doon. Bigyan ko po kayo ng idea. Yung lugar ko po ngayon na kinakatirikan po ng negosyo ko. Nung nag-ooperate po ako, isang water station ko, 700 bottles ako daily. Kahit panoorin yung mga previous video ko, 700 daily ako. Depende sila kasi sa ano yun, sa lugar.
Kaya nga po ma'am, ang sinasabi ko po ma'am, yung populasyon ko dito at populasyon nyo doon, kung titignan nyo halos parehas lang kasi nasa looban tayo. Dati, marami. 30 kami dito, tubigan. Ayun po yung tinatawag natin na marketing. So syempre, pagandahan tayo ng serbisyo, pagandahan tayo ng marketing. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman po sa mismong bayan nyo kayo mag-deliver eh. Ako dito, nung nasaturate ko tong lugar ko, mag-deliver pa ako Ordaneta, deliver po ako ng Bayambang. Kasi pwede mo siyang i-market, pwede mong i-deliver. So ngayon, ganito po yan. Sabihin nyo na kamag-anak si Kwenta Container. So, kamag-anak nyo pa lang yun. Ma'am, bigyan kita ng idea. Ang isang dealer ko pa lang, isang tindahan ko, kaya na po yung si Kwenta Container. Isang tindahan lang yun. Araw-araw. Kaya po niya yun. Dealer ko lang yun. Yung tile center po rito na dideliveran ko. Tingnan nyo po ma'am dito, tile center pa lang, 30 container na po ang dideliver ko. Isang kumpanya pa lang yan. Sa inyo, ilang establishment po ang meron doon? Wala. Huwag na kayo magnegosyo. Wala pala eh. Kanya, ilang residente ang meron doon? Sa barangay natin, mga 6,000 lang yung 6,000 na taong nakatira doon. Kunin mo na lang ang 10% ng 6,000, 600 people. Palagay nyo, ilang container ang mainom yan. Pero yung 6,000 no, not to mention, bumibili lahat ng tubig yan. Ang totoo po niyan, ma'am, nung nag-start po ako dito, walang umiinom ng tubig na purified dito. May katawan po nga ako ng matatanda dyan na nandyan eh. Ay, ading, dyan lang kami umiinom sa poso eh. Alam niyo po, yun po yung tinatawag natin na swerte nyo. Bakit? Kasi yung mga tao sa inyo, hindi pa marunong uminom ng tubig na ganyan. Tapos, ngayon, ganito po, kayo po ang magtuturo sa kanila. Kunyari, meron pang mga nandun na hindi pa umiinom ng tubig. Ipapakita nyo sa kanila na ganito yung tubig ninyo. Pwede kayong mag-test, mag-demo sa kanila para at least mapabili nyo. Safe to say, sabi ko nga dito, kung 700 bottles ang kaya ko dito sa compound ko, siguro 300, kaya nyo yun. Kasi sa lahat ng mga na-deliver namin dito, minimum sila 300, 350, ganyan ang sinasabi na na-deliver po nila. Safe to say, sabihin mo na, 200 na lang kasi mahihayin ka sir. Hindi kayo marunong mag-market. 200 na lang. Ilang families lang yun. Kung may 100 families na po kayo nga dideliveran, 100 families pa lang umaabot na po kayo ng 500 yan. 100 families pa lang yun. Kasi ang isang pamilya, bibili po yan ng tubig. 5, 3, isang pamilya lang yun. Hindi bibili ng isa yan eh. Ganito po yun. Sa isang araw, kung kaya mong i-maintain, boss, 300 container, magkano tubig sa inyo? 25. 300 multiply by 25 pesos, that will be 7,500 daily. Araw-araw may 7,500 ka. I-multiply natin, 26 days ka nagtatrabaho. Kasi Monday to Saturday, usually ganun. Multiply by 26, meron kang 195,000 gross sale sa isang buwan. 195 po ito. O ngayon, umisip kayo ng gastos. Magkano ang renta nyo sa pwesto? Sakali, manilibre na yun dahil Hindi. Lagyan pa rin natin ng renta, boss, kasi property nyo pa rin yun eh, di ba? O, sige, babawasan natin ng 5,000, sir. May renta kayo. O, 190 pa rin to. Ilaw tubig. Sa ilaw po, kung 300 container na dideliver niya, sabihin mo na, kung package 7, 10,000. Less natin yung 10,000. 180 pa rin to. Manpower mo, sir. Sabihin mo na, kumuha ka doon ng dalawa. Pasweldohin mo na lang tag 15,000 per month. O less natin ng 30,000. 150 pa rin to. Tricycle, pan-deliver mo. O, sa isang tricycle, may 100 na lang. Kung dalawa tricycle mo, 6,000 yung gasolina nun. Less mo yung 6,000 pesos. Ano pa yung less natin? sa 300 share yan. 300 to. Isip pa kayo ng gastos. Telephone bill, filtration, filter. Ang filter ko, 1 year, 15,000 lang. So sabihin mo na, sir, tanggalin mo na yung 4,000. Safe to say, 140,000. Net revenue mo yan. Ngayon, sabi nyo kanina sa akin, ang palay ninyo, umikita kayo ng 100,000 in 4 months. Sir, ito, monthly. Conservative computation pa to. Pag lumakas pa yan, dadagdag yan. Pag mahina, hihina. Ngayon, yung 50 container na sinasabi nyo kanina, pwede pa rin yun. Pero break even lang kayo doon. Kasi ang hina eh. Wala naman pong nag-start ng malakas agad. Diba? Ako po, nung nag-start ako ng tubigan ko, 2 months ko, mahina yun. 50, 20, mahina talaga. Pero after 2 months, dahil nakilala ng tao, pumalo na ako ng 100, 150. Every month, tumaas ng tumaas. Hanggang sa na-maintain ko na yung 700. Nung nag-700 bottles na ako daily, tumigil na ako ka-market eh. Ayoko na, di ko na kaya. Sakit na sa ulo eh. Pero malaki kita. Ganoon naman po yun eh. The more po na dumadami customer mo, dumadami di-deliver mo, di sumasakit ang ulo mo. Ngayon, boss, kung ma-reach mo yung sinabi ko sa'yo na benta sa 300 pa lang, pwede ka nang kumita ng ganito sa 25 pesos. Within 1 year, multiply by 12, 1.6 million. Kahit tanggalin mo pa yung 680,000 dyan, kahit losses mo na yon, 1 million pa rin yun. Ang puhunan nyo magkano lang. Kahit sa 50 mo compute na lang, sige, dahil 50 container yung sinabi nyo, multiply by 25, 1,200 everyday yan. 1,200 everyday. I-multiply mo na lang sa 26, 32,500 pesos. Yan yung kinikita ng isang water station. Day off ng linggo yan. Kung ngayon, kung sa 50 container pa lang
po na kino-compute natin, magkano ang kinikita niya sa palay? 100,000? 4 months yun. I-multiply ko to sa 4. 130,000. Hindi para kang may palaya na 2 hektaryang lupa doon sa investment mo na water station. Sabi mo, 2 hektarya, kumikita ng 50. Ma'am, don't worry, doon ko na ipapasok yung sinasabi niyong problema. Namumroblema kayo kasi sabi niyo, yung monthly, ayaw ng monthly. Kasi po, wala po kayong passive income. Wala po kayong pumapasok daily. Pero ma'am, kung may pumapasok kayo daily, hindi niyo babaliwalain niyo po yan. Kahit kumikita kasi ayaw niya ng may monthly. Kaya Okay naman po sa akin yun. Sa akin naman po, ma'am, choice niyo po yan. Sa akin po, syempre, pabor nga sa akin yun, kinash mo eh. Pabor sa akin yun. Nakalaking thank you ko sa inyo, kinash nyo. Samantalang ako, ganito po yan. Mas maganda nga po sa akin na cash na kasi wala na akong iniintindi dahil maniningil pa ako. Pero kung utang, syempre, gusto ko lang din pong makatulong. Oh, you can start it. Kung may pang simula ka, lakasan mo lang loob mo. Kung ngayon, kung ayaw mong umutang, wala akong magagawa doon. Diba? Choice nyo po yun. Choice mo yun eh. Hindi kita pwedeng pigilan doon. Ang akin, may option lang ako na pwede mong iutang yan at worth it naman. At hindi sasakit ang ulo mo. Bakit? Meron kang katulong magbayad eh. May negosyo ka nilagay. Kung kukumpitin mo, ma'am, no? Sabi mo masakit sa ulo eh. Kasi totoo yun. Ako kukuha ng pang-monthly doon. Boss, ito lang po yan. Magkano yung monthly ng package 9? 9,750. Ito po yung monthly. Naiintindihin mo monthly, no? I-divide mo na lang yan sa 25 pesos na tubig. 390 ang itatabi mong container sa isang buwan. I-divide nyo po yan kung nag-ooperate ka ng 26 dahil may day off ka ng linggo. 15 container lang po ang itatabi mo. May pang-monthly ka na. sa araw-araw. Sa araw-araw na benta mo. Ngayon, naintindihan ko kayo sa part na yan. Sanay po kasi kayong magnegosyo na ito, papalakihin ko muna, ikukultivate ko muna ito, papayabungin ko tong palay kasi pagka yumabong, umani kami, may aanihing maganda. Ang problema, may risk. Kapag binagyo, walang tubig, napeste, ang laki ng risk din, di ba? Ito po, ma-market mo na lang. Okay, maraming kalaban. Okay, pero ma'am, sabi ko nga, sa 15 container na mabebenta mo araw-araw, itabi mo lang yon. Isang dealer lang yun, isang tindahan lang yan. Kaya mo i-monthly yan. Kaya kami, pag kinumpit namin na pwede mo ipautang, yes, pwede. Kasi alam namin, negosyo yung pinapa-terms namin, hindi naman po luho. So alam namin na pag tinabihan mo kami ng 15 container na tagto 25 pesos ang benta mo, kayang-kaya nyo i-monthly yan. Ang inaano ko lang, ma'am, ito. Pabor sa akin na i-cash nyo yan. Pero dahil sa gusto nga lang din namin makatulong, gusto namin na kahit na paano magamit nyo pa yung pera ninyo sa iba pong mga gastusin. Kasi ganito eh, di lang naman machine ang punan mo eh. Papagawa ka building, pan-deliver, marketing nyo pa, yung mga labels, stickers, signage. Gastos yun eh. Na supposed to be dapat gagamitin nyo pa po sa negosyo nyo para ma-start nyo. Ang permit po niyan, ma'am, umaabot ng 40,000 lahat-lahat. Permit pa lang yun. But again, pag narinig nyo po kasi yung mga amount na yun, kakabigla, di ba? Pero totoo nun, utay-utay eh. Hindi naman po yun yung isang bigla eh. Swerte na lang ng iba kung may puhunan. Ganun lang yun. Alam niyo po kung bakit ko nasasabi po ito? Kasi kami, may sakahan din po kami. May 3 hektarya ako sa Bulacan na sinasaka nun. Alam ko po kung gaano kahirap. Nagsaka din ng magulang ko eh. Isa lang din po sinabi ko sa sarili ko eh. Sabi ko, pag laki ko, hindi ako magiging farmer. Pero gusto ko maging farmer kasi syempre, yan po ang nagpapalamon sa atin eh. Yan tayo nabubuhay eh, di ba? Pag wala na tayong farmer, sir, maghihirap ng Pilipinas, sir. But the point is this, pwede naman palang may farm ka habang mayroon kang maliit na negosyo. Ito, mako-consider ko maliit na negosyo pag hindi mo tinarabaho. Pero pag tinarabaho mo, hindi ito maliit na negosyo. Malaking negosyo yan. Kagaya ko, sabi ko nga sa inyo, sir, dito pa lang sa lugar namin, 700 bottles ako daily dito. Kung 700 bottles daily, alam niyo ba kung magkano yun? 700 daily multiply by 25, that would be 17,000 pesos. Multiply mo sa 26, hindi siya small business. May considered mo na malaking negosyo rin pala. Basta tinarabaho. Sa akin, alam problema. I-cash nyo, utangan nyo, it's okay. Kaya ko po na-explain sa inyo para maintindihan nyo yung kinukuha ninyo. Sa ngayon po, papagawa muna namin siguro yung ano. Iyan yung mali. Pagagawa mo na yung building, bakit? Alam mo na ba kung anong makina kukunin mo? Yes po. Ano? Yung 9 Nine daw. Anong klaseng building pagagawa mo? Kasya ba yung 9? Papasa kaya sa DOH yung building na papagawa mo? May hazard analysis ka ba? Sabi po niya, magpapapunta ng ano. Hindi, iba yun. Paano ka papuntahin doon? Wala namang kayong reservation. Hindi papareserve nga po kami sa kanya eh. Kaya nga lang po, kung magpapareserve po kami ngayon, halimbawa, inabot kami ng mga January. Ma'am, ito po yan. Hindi po kami nagpo-perpit ng pera ng tao na nag-reserve dito. Yung nagtiwala sa amin, hindi namin pinaperpit. Pero nyo lang yan. Kahit next year yung pakunin yan, okay lang sa amin yan. Pero yung reservation nyo, ibabawas namin yan sa package natin. Kaya walang katakot dito, ma'am, sir. Ang ganda dito yung kumpanya namin, hindi naman kami tatakbo.
Yung 20,000 nyo po, sa inyo lang po yan. Hindi namin pinoforfeit yan. Pero di rin kami nag-refund. Bakit? Kasi magsa-site visit kami. Mag-check kami ng tubig. Magpapanotaryo kami ng kontrata. Basically, ma'am, sa water testing, sa site visitation, naubos na yung 20,000. Pero again, ibabawas namin sa package, sa down payment ninyo. Ganun po yun. Kaya okay po yan. Bago nyo pagawa yung building, mas maganda kung committed kayo, pa-site visit natin, makakuha tayo ng water sample. Yun ang importante eh. Kasi di namin mapapatest yan without reservation. Tsaka nakalagay naman po libre, included sa package. Sa pag-apply po kasi ng building, dapat po kasama po yung plano natin. Dapat po pasok sa standard ni DOH. Kailangan po talaga i-supervise namin yan. Pag pala hindi nakapasa, Ay, ma'am, nakakapasa. Kaya nga po sinusupervise namin, tapos di makakapasa. Pag hindi ka nakapasa, ma'am, magbalikan tayo ng pera. Hindi pala nakapasa eh. Kukunin ko yung makina ko, soli ko yung pera mo, hindi nakapasa eh. yung lugar naman, maluwang naman ang coordinator. Oo. Ma'am, makakapasa yan. Igagarantiya namin sa inyo yun. Ngayon, kung hindi makapasa, pero imposible yun. Wala pa pong nangyari kahit isa. Sa buong Pilipinas, ma'am, sinuplayan na namin eh. Lahat nakapasa eh. Anong meron sa lugar ninyo? Baka may mumo, hindi makapasa. Ano ma'am, no? Kinocontaminate ng ghost yung tubig. Makakapasa yan. And the reason why you buy a filtration para makapasa. Tsaka yung mga filtration po na binibenta namin, FDA registered po yan eh. Hindi naman po yan yung bumili ka lang sa tindahan na walang rehistro. Kumbaga sa sasakyan ma'am, may ORCR po yan. Pwede mong ibiyahe. Legal po lahat dito. Okay po yan occasionally, yung maliliit na bote. Pero hindi ko masasabi sa'yo na okay yan, na yan lang. Hindi. Namimili kasi ng lugar yan. Dapat yan po, kunyari, may kausap kang eskwelahan, ikaw lang magsusupply. May kausap kang tindahan, may catering services kang kausap. Ayan, malakas sa cater yan eh. Minimum, nag-order ng 500, 1,000 yun eh. Teacher po ba kayo, ma'am? Teacher po pala kayo eh. Naiintindihan nyo yan. Yung bisita ko kanina dito, 4 sila rito eh. Edukalidad. Edukasyon, kalidad. Edukalidad. Taga Isabela pa sila, mga teacher din po. Principal yung isa. Bumili din ng package 9. Kanina lang ng morning. Gusto nga niya yung 10 eh. Hindi mo na kailangan yung 10. 9 ka na lang. Okay na yung 9. I-offer ko sa'yo yung 10 kapag marami kang kalaban. Tapos, kapag ang water supply mo, ma'am, is nawasa. I-offer ko sa'yo yan. Tapos, kapag ang water source mo maalat. Ang point ko, ma'am, kaya ko i-offer kasi magkakaroon ka ng advantage. Pero dahil sa wala namang ganun sa lugar ninyo eh. Kasi sabi nyo nga, based on sa kwento ninyo po, hindi naman po ganun kalakas ang competition doon. Tapos, ang Nueva Ecija naman, maganda naman ang tubig po dyan. Sa totoo lang, hindi naman po kamukha ng dito sa Pangasinan na may mga area po rito maalat. Sa amin, mapakla yung Hindi baling mapakla, sir. Walang problema yung pakla. kapakligaod. sigaw. Walang problema yun. Wag lang maalat. Pero kapag ka ikaw taga Maynila, for example, tapos nawasa yung binibili mong tubig, Maynilad, offer ko talaga sa'yo 10. Kasi nare-recycled pa natin yung tumatapon eh. Dumadami yung product, kumukonti na kukuha, natapon. Pag gagawa ka ng plano sa water station, ma'am, gawa ka ng plano ng mapa. Tapos, ito ka mo yung Monday na customer mo, ito yung Tuesday. Parang gagawa ka ng chart mo para maiayos mo kung saan ka magdi-deliver every other day. Tapos yung customer mo ng Monday, customer mo rin ng Wednesday yan. Parang ang gagawin mo, MWF dito ako. PPH yan, sa kabila. Di ba kunyari mag-a-avail ka ngayon? Hindi pa naman natin kailanganin yun eh. You have time para i-process yan. Tsaka, ang tagal pa niyan, 2 months pa yan. Mahigit. Reservation pa lang naman ang binigay mo. Ang gawin mo ma'am, di ba? Reservation. Tapos, gawin yung building. Kasi may reservation, maka-site visit ka na eh. Gawin nyo na yung building. No rush. Pag nakita mo, halfway na yung building, matatapos ito within mga 1 month lang. Tapos ito yung 1 month. Tsaka ka mag-full payment ng down payment para mailinya ka na po sa schedule namin. Pero mga February yan, kung gagawin nyo po yan, probably mga March ka na yan, ma'am. March na yung execution natin, yung turnover na yan. Para di nagmamadali. Yun, ma'am. Hindi mo na kailangan mag-apply ng cheque. Nakaani ka na. Naka-isang tanim na. Pwede naman po ganito. Kung magpapareserve kayo, do it now. Tapos, habang nag-iisip pa po kayo kung i-installment nyo or i-cash nyo. Kasi marami pang oras eh. Pa-schedule lang kayo ng site visit dun sa inyo para masimulan nyo na yung building. Para ganito yan. Hindi mo kailangan pumunta rito para pipirma ng kontrata ulit. Kasi nandito ka na eh. Settled ka na eh. Sila na ang pupunta sa inyo. Hindi na kayo. Para di na kayo naabala. Kaya lang sir, yung discount. Sir, wala yung 30,000 discount. Payat yun, boss. Mataba ba yun? Oo. Masasabi mo sa akin yan, ma'am, kapag kumikita ka na sa tubig. Pag may water station ka na, sabihin mo sa akin, payat pala yung 30K. Isang dealer mo lang yun, ma'am. 30K, isang dealer mo.
Meron po rito, taga Nueva Ecija, naka-tricycle lang pumunta rito. Dauhan ng water station yon. O yun, payat lang sa kanya, 30K yun, baliwala. Sabi niya, mabuti pala, inutang ko na lang. Kasi napaparol pa niya yung pera niya eh. Magamit mo pa eh. Ako, sinasabi ko lang sa inyo. Kasi sabi ko nga, binigyan ko naman kayo ng computation, kahit i-analyze nyo lang, gawa kayo ng sarili nyong computation. Sino yung target market ninyo. Yun kasi yung pinaka-the best eh, para at least makita na yung negosyo kung possible bang kumita. Ang mahirap niyan, ma'am, wala kang product. Mahirap talaga yung market yun, wala kang product. Mahirap mag-alok ng wala kang ibebenta. Pag may nag-order, dapat ibigay agad. Pag di mo na ibigay, tatabangin yun. Kaya nga ako, ma'am, nung nasubukan ko magnegosyo ng tubig, ma'am, pag pinahawak mo ako ng ibang negosyo, parang ayoko na eh. Sanay na kasi ako kumikita kung paano meron sa tubig. Pahawakin mo ako ng grocery, gasoline station, ayoko yan. Mas malaki kita ko sa tubig eh. Laundry. Saka na po yan. Subukan niyo po muna yung water station. Ma'am, ganito po. Pag kumita ka na sa water station, ayan, may laundry tayo. Pag kumikita na, tsaka kayo mag-isip ng iba pang ilalagay ninyo.